Sa ibang balita, sa mga kumukonsulta sa ilalim po ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth, nananatili pong libre at available ang 21 gamot. Sabi ng PhilHealth, makakakuha po pa rin tayo sa mga clinic o care facilities na accredited ng YAKAP. Particular na po ng Losartan, Amlodipine, Metformin, Salbutamol, Paracetamol, ilang antibiotics at iba pang gamot. Pinapaalalahanan na raw ang mga YAKAP partner na tiyaking sapat lagi ang stock ng mga gamot. Para sa anumang katanungan, maaaring kontakin ang pinakamalapit na PhilHealth Regional Office o ang kanilang Corporate Action Center. Bilang bahagi ng pagdiriwang po ng pista ng Santo Niño, halos 400 imahe ng Batang Jesus ang inikot sa Malolos, Bulacan. Magdamag na nag-abang ang mga deboto sa mga karosa ng Santo Niño na may iba't ibang tema at disenyo. Ayon sa presidente ng Santo Niño de Malolos Foundation Incorporated na nag-organisa sa pista, ang mga ipinipresisyong Santo Niño ay mula sa mga deboto sa Malolos. Gayon din sa mga kalapit na bayan sa Bulacan, pati sa iba't ibang probinsya gaya ng Cebu, Cavite at La Union. Sa Pasay naman, 71 imahen ang lumahok sa Grand Procession ng Fiesta del Santo Niño. Umikot ang mga magagarbong karosa mula sa Pasay City Hall hanggang sa Rojas Boulevard. Ang prosesyon po ng mga Santo Niño sinabayan din ng iba't ibang street performances. Forma ng naiahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na tinanggihang tanggapin ng Office of the Secretary General nitong nakaraang Huwebes. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, pasado alas 10 ng umaga dumating dito sa tanggapan ng Secretary General ng House of Representatives ang ilang kongresistang bumubuo ng Makabayan Bloc kasama ang progresibong grupong bayan o bagong alyansang Makabayan para i-file uli ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan niya ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co, Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago at bagong alyansang Makabayan o Bayan Chairman Teddy Casino. Pagpasok nila sa opisina ng SecGen, narinig natin na sinabi ni Tino na take two. Matatandaang hindi kasi tinanggap ng Office of the Secretary General ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na isa-file sana nila noong January 22 o nitong nakaraang Webe. Pagkalabas ng mga kongresista ngayon labang ay kinamusta namin yung filing. Nariyan na raw si House Secretary General Cheloy Garafil kaya personal nilang nakausap. Opisyal ng filed and received ang impeachment complaint. Pero ayon kay Tino, hindi raw nag-commit si Secgen Garafil na ire-refer ngayong araw kay House Speaker Bod Gigi alinsunod sa nakasaad sa rules. Bagay na hindi raw maintindihan ng grupo. Base raw sa kanilang pag-uusap, sinabi raw ni Garafil na base sa tradisyon o nakasanayan ay wala pang nangyayaring sa parehong araw nire-refer sa Speaker ang complaint. Ang nauna raw na impeachment complaint ay nirefer sa Speaker kinabukasan. Ang tinutukoy na naunang impeachment complaint laban sa Pangulo ay ang sinayal ng abogadong si Andre De Jesus noong nakaraang linggo. Ang grounds ng reklamo ng Makabayan Bloc ay betrayal of public trust sa ugnay sa maanumalyang flood control project. Kasama raw sa ginawa ng Pangulo na ka-impeach ay ang paglalatag ng sistema ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa paggamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at take-back schemes. Kasama sa ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at transcript ng Senate Blue Ribbon Committee. Tumanggi ang House Secretary General na tanggapin yung complaint noong nakaraang linggo dahil nasa abroad si Garafil para tumanggap ng pagkilala. Nagtangka at nabiguring maghain ng impeachment complaint ang ilang dating opisyal ng gobyerno noong nakaraang linggo. Kaya sinabi noon ni Mike Defensor na hindi nila planong bumalik ngayong araw sa paniniwalang moro-moro at scam impeachment ang naunang inihain ng abogadong si De Jesus noong nakaraang linggo. Itinanggi na yan. Tulad naman sa naunang impeachment complaint laban sa Pangulo, ang sabi ng Malacanang ay handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Rafi, patuloy naming babantayan yung developments dito ngayong araw at patuloy din na hinihingi ng GMA Integrated News ang pahayag at karagdagang detalye mula kay House Secretary General
Cheloy Garafil. Yan ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Isa pang mainit na balita, hindi raw makikilahok si House Majority Leader Sandro Marcos sa lahat ng pagtalakay at pagdinig sa mga inihaing impeachment complaints laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa inilabas na pahayag ngayong umaga, sinabi ng presidential son na ang desisyon ay para sa pagpepreserba ng integridad ng Kamara, protektahan ang kredibilidad ng mga proseso nito at mapanatili ang tiwala ng publiko sa constitutional system. Hindi man daw siya anya required mag-inhibit, sinabi ng nakababatang Marcos na mas mainam ng huwag makilahok. Iginiit din ng mambabatas na nananatili rin ang kanyang kumpiyansa sa independence at professionalism ng kanyang mga kapwa-kongresista. Lima ang naitalang nasawi sa gitna ng matinding winter storm sa Amerika. Ayon sa New York City Mayor's Office, posibleng nasawi ang mga biktima dahil sa matinding lamig na dala ng winter storm. Sa monitoring ng mga otoridad sa buong bansa, umabot sa mahigit 1 milyong bahay at negosyo ang nawalan ng kuryente dahil sa pananalasa ng winter storm sa Amerika. Mahigit 10,000 flights din sa mga paliparan ng kinansela dahil sa snowstorm. Sa latest forecast ng National Weather Service, magpapatuloy ang pagulan ng nyebe roon ngayong Lunes. Patuloy ang pagtulong ng mga otoridad sa mga stranded na residente at motorista. Paalala naman ang konsulado sa mga Pinoy roon, manatili sa kanilang mga bahay kung walang importanteng lakad habang masama ang lagay ng panahon. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 4 na sundalo matapos tambangan ng hinihinalang mga miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group sa Munay, Lanao del Norte. Ayon sa Philippine Army, nagsasagawa noon ng community support program ang mga sundalo ng tambangan. Nilinaw ng militar na non-combat mission ang operasyon. Isa ang sugatan sa insidente. Kinundina naman ng Philippine Army ang pananambang at magsasagawa ng operasyon para tugisin ang nasa likod ng krimen. Binisita naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete ang pamilya ng mga nasawi para magbigay ng tulong. Binisita rin nila ang sundalong sugatan na nagpapagaling na sa ospital sa Iligan City. Dead on the spot ang isang rider at kanyang angkas matapos mabangga at makaladkad ng trailer truck sa Sariaya, Quezon Province. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas sa mga biktima ang kalsada sa barangay Pili nang lumihis sa linya ang kasalubong na trailer truck at mabangga sila. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in double homicide and damage to property. Wala pang pahayag ang driver at ang mga kaanak ng mga biktima. Update na po tayo sa lagay ng panahon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali, Charmaine. Yes, magandang umaga din po, Ma'am Connie, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Oo, itong cold surge, hanggang kailan ba natin mararanasan itong peak ng hanging amihan? Yes po, noon. Sa ngayon po, posible pa pong mas lumakas pa po yung ating northeast monsoon ngayong week, possibly by Thursday, na kung saan maaari pong malaking bahagi uli ng ating bansa yung makatala ng pagbaba pa uli ng temperatura. Oo, saan ba mga lugar ang posibleng direktang makaramdam ng cold surge, yung sobrang lamig hanggat meron pa tayong amihan? At hanggang kailan itong lamig na ito? Yes po, no, expect na po natin na yung pinakamalamig po na malaking bahagi po ng Luzon. So, andyan pa rin po yung areas dito sa may mountainous area ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang Benguet, Baguio, as well as dito sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Kasama rin po dyan dito sa may part ng Cagayan Valley and dito rin po sa may Ilocos region and some parts pa po or majorly parts ng Cordillera. Diyan po yung nakikita natin na may pinakamalalamig na temperatura ngayon. And dito naman po sa may part ng Central Luzon, up until Calabarzon, nakikitaan na din po natin ang pagbaba ng temperatura dito sa may part ng Rizal at Quezon. I see. Pero ang sinasabi, pwedeng bumaba ng 6 to 7 degrees Celsius pa ito. Tama ba yon? As of now po, ang nakikita po natin ay posible po yun, pero based sa mga data ngayon ay more on siguro bababa siya. Pinakamababa na siguro mga 9 or 8 degrees Celsius po.
Okay, so ilabas na ang mga jacket. Maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng update na yan. Yes po, ma'am. Salamat. Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Sa iba pang balita, nilinaw ng Bureau of Jail Management and Penology na hindi sa kanilang pasilidad kinunan ang ilang video na pinost online ng ipinadeport na Russian vlogger na si Vitaly Sadurvitsky. Ayon sa BGMP, tangi ang Bible study lang ang sa loob ng kanilang piitan. Ang iba raw hindi na sa loob ng BGMP facility. Nagpiyansa raw si Vitaly sa kaso niyang unjust vexation, kaya makalipas ang 7 araw, ibinalik na siya sa detention center ng Bureau of Immigration. Ayon naman sa BI, sangkot ang kasamahan ni Vitaly sa pagpuslit ng cellphone doon. Sinibak na raw ng ahensya ang 3 nilang tauhan na napatunayang sangkot dito. Na-surprise si Hara Armea Isabel Ortega sa taping ng Encantadia Chronicles Sangre. Yan ang reaksyon ni Isabel nang sorpresahin siya ni Sparkle actor Miguel Tan Felix sa set. May dalang flowers at cake si Miguel. Touch naman si Isabel at thankful kay Miguel. Hindi rin nagpahuli ang Sangre family ni Isabel na may pa-birthday surprise din. Pinangunahan niya ng co-star niya sa series na si Daron John Lucas. May birthday greetings din sa aktres ang kanyang friends gaya na Raver Cruz at Matt Lozano. Kahapon, January 25, nag-celebrate ng kanyang 28th birthday si Isabel. Hashtag Eva Live Isabel! Hindi kayo aalis na hindi ako kasama. Isa na namang plot twist sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang pagbabalik sa mundo ng mga enkantado ni Amihan Kylie Padilla mula sa pagiging Eve 3 sa Devas. Nostalgia feels naman ang 2016 Encantadix dahil buo na ang Sangre Sisters ni Perena Glyza de Castro, Alena Gabi Garcia at Danaya Sanya Lopez. Ano kaya ang dahilan ng muling pagbabalik ni Amihan? Alamin yan sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ito naman, aliw ang hatid ng isang pusa sa Rizal na tila may sariling tambayan. All rise daw kasi ang feels kapag dyan siya nakapwesto. Patambay nga! Ayan, rice cooker, ang paboritong tambayan ng puspin na si Ginger Boy. For dahilata at malatrono nga ang turing ni Ginger sa kanyang tambayan. Ayon sa nagmamay-ari kay Ginger Boy, mas komportable nga raw dito ang kanyang alaga kahit na may sarili itong pet bed. Ang netizens, relate na relate naman dahil same ito sa habit ng kanilang fur babies. Hirit pa ng iba, ito ba yung Sinando Ming? Ang video na yan may mahigit 4 million views na online. Trending! Pwede pang lakihan yung rice cooker. Cute. Siguro kasi dahil malamig yung rice Oo cooker. nga.